Pang palong kagapon. Pila ka box sir ang Yeah, sa akong estimation mo nasa 12 nga fire truck. 12. Apil na ang mga volunteers o ang mga outside Osamis nga fire truck. Sa mga fire trucks nga nagatabang kagapon. Ang sa sir ang sa Bureau of Fire, ang outside Osamis. AOR sa Osamis 5. Yeah, 5 na daan. Dayon tulo sa Kuan, tulo sa outside AOR ang Tanggob, Clarin and Todela. And then di ko sure kung upat sa volunteers. 5 sa volunteer. Bali mga 13 sir. So dagan daig gyud no. Dagan, sir. Natay 5 dadaan diri mga volunteer diya sa Osamis. Yes sir, active kayo na sila sir o ready jud nga motabang sa tuwa diri. Mong dili jud ka dako kung ma-report lang og sayo ang atong sunog, dili jud ka dako ang gawan ato ang damage sa ato ang mga respondent. Okay. So sa lantaw ninyo no, naagyo ang kanabang tinabangay kagapon no. Bayanihan aron mapalong gyud ang Yes, kanayo. Ang kuan lang sir, ang kuan lang ako sa katawan nga ang atong fire truck dili jud unlimited ang sulod, so mahutdan jud na siya. Labi na kanang mga first arrival nato nga fire truck kay wala pa may kuan, wala pa may iabot ka support, dayon ang priority jud nato is firefighting. So ang atong driver ga pangita po siya kuan, asay mas duol nga hydrant. So na jud possibility nga mahutdan jud dayon. So, ang imagine sir, ang atong average nga sulod sa atong fire truck is 1,000 gallons. Dayon ang bomba nato sa ato ang tubig is 100 gallons per minute. So, more or less na ara na sa 10 minutes ang atong firefighting. Labi na natay adrenaline rush, paspas ang pagitabo. So, ang 10 minutes mo paminaw nato. Dali ra jud kayo. Mong ang uban makaingon nga bumbero walay tubig. So, dili jud na tinuod kay bisan mo visit mo anytime sa atong fire station. Naa jud na tubig permi. Random inspection ta sa atong fire truck, naa jud na siya isulod. Ang kuan lang is kajud ra jud na siya mahurot. So, ang ako lang sa katawhan nga sabto nato nga atong fire truck is dili unlimited ang sulod. Ang nakabintana lang na siya fire hydrant doon. Yes sir. Yes sir. Okay. Ang atong mga fire trucks sir, kuha ba siya kung labi na katong response mga sunog katong mga dagko kayo, makakuha gid siya, makalahutay gid siya. Yes sir, makalahutay gid siya. Pero oil na ang kontra sir, no? Dili na kaya nangla na siya kuan sir, chemical foam para kuan kay bisan usa ang pagbomba niyo og tubig nya oil ang involved, mo silab gyapon siya. Okay. So ang mga in terms sa mga kahimanan nato no sa gikan diri sa Bureau of Fire Protection o Osamis no, kompleto ba da sa mga firefighting kuan nato no? Sa karon sir, ongoing ang ato ang procurement sa atong PPE. Pasalamat ta sa atong local government sa Osamis nga grabe jud ilang support ta sa ato. Labi na nagpatukod ta og nagpa-activate ta og fire substation sa Gango. So dito nga dapita layo diri sa central, mas napaduol ang BFP sa ato ang community. Dayon karon napoy ongoing procurement sa pagtukod sa Barangay Aguada na fire substation. So grabe jud ang suporta sa ato ang local government. Okay. So basta yun ano siya no, pinakato ka kuan no, wabay laing plano gawa sa Aguada, Gango nga fire station napabailaing nga plano ninyo nga posible nga butagan. Napumili po kaan sir proposal nga maka-establish ta og central fire station kata bitang typical na jud nga design. Kay ang kuan nato client nato diri guot mo kaayo ato ang kuan tinago area gyud ato mga client kay nara sa gawas makakuan dili man limited naman ang space ato ang sulod sa opisina. So na kuan po namo na ni Mayor Indy sa una na open up. So nangita lang jud area kung asa jud pwede og nindot nga ma-plaster ang ato ang kuan typical fire station. Okay. So pero wala pa mo kakita ang area. Naami makita sa kuan sir sa Banyadero area, pero kuan mo private lot manggod. So tanaw pa unsay paagi ana may proposal unta namo, pero depende pa pod sa kung unsay dagan ani. Okay, pero kamo na ning kamot gyud no ang Bureau of Fire Protection nga
in terms sa pagpahimangno, dissemination of sa information. Yes sir, padayon ato ang information dissemination. Karon sir, nagkandakta og offline ligtas na pamayanan sa duha ka barangay, ang Barangay Gango and 50th District. So every year nami target nga barangay nga ma-educate, maka-produce o kanang barangay fire brigade bitaw, para in case nga naisunog, na sila ready nga kanabitang responder sa ilang area, para pag-abot sa PFP dili na mudako ba. So kay kung wala man gyud tay initial responder man gud, diha na makuan ang sunog nga mudako. And then ma-educate pud sila unsay buhaton kung naisunog, kay sa Maratel malimot nagtawag og firemen. So dito na ang ang hinungdan nga nung dali kay mo dako ang sunog. Kapila na nga sunog ay tamo sa usami sir. Karon nga tuiga. Karong tuiga nakakuha sa data. Mga kuan sir, nasa 8 tanan sugod January. Okay. Gani murag ang sa ang Gango no nakabintaha kay doon na pagbutang ng fire station katong eskwelahan nga yes sir, katong electric fan ang hinungdan. So isa po na sa atong bantayan sir ang mga appliances nato na karaan na. So dapat ang maintenance nato dili jud nato dapat ma-priority jud nato. So kasagaran diri sa to sir electrical. Yes sir, mostly kay labi na ang ato ang lugar sir is progressing. Last year ang ako naibalaan ang Osamis is class 2 city. So but pasabot isamot ang paglambo sa Osamis and idaghan ang economic activity. Ang kuan pod sa economic activity idaghan diha pod ang chance nga mosaka ang insidente sa sunog. So magkadaghan siya, magkadako pod ang yes sir, the more na may daghang population, daghan pod ang pagkonsumo sa kuryente, ang kanang mga overloading kay ang design sa balay sa una ang inanirang load and then mudaghan ang tao, so musaka pod ang load, so dili na kaya sa mga karaan nga linya. So mo na ang cancer ang isa sa mga hinungdan sa so alang ninyo pag labi na karon mga karaan nga balay sir, need siya og rewiring something yan na. Yes sir, kay siyempre naga-improve ato ang lifestyle na nakatrabaho or ang isaka ng kanang mga sweldo, so mamalit jud ta og mga appliances nga ibutang sa atong balay. Ang usahay malimta nato ang pag-increase sa load sa ato ang kuryente sa atong balay. I see. So salamat kay labot niya na sir. Sa maong sunog gahapon sa Tinago, pila ka pamilya ang naapektahan ganito sir? Ang sa gahapon sir is na ay 13 ka pamilya and then 51 individuals ang na-affected. Dayon na ay 4 ka balay ang nasunog, 4 ka totally burned nga balay and then 4 ka partially damaged. So bali 8 ka balay. 8 structures na lang. Yes sir, 8 structures. Naman ito 2 story no, abay mo siya no. Yes, so 2 story nga balay. And usa ka tindahan ito or di ba bakery something. Bakery ang ubos, residential ang second floor. Pwede na siya kung doon ay bakery nga nagkasa populated nga or kanang daghang tao. Pwede naman sir, basta pasok siya sa fire safety requirements na nato. Okay. So, mas maayo gyud na batang balay sir na agi kanabang mga fire extinguisher, di ba? Yes sir. Dili man siya Required gi-required yun sa Bureau of Fire, pero mas maayo yun natay on protection nato. On protection nato. Kumbaga first aid ba? Kung masamang ta natay magamit niya pang protection. Okay, so salamat kay labot na sir Basidra kay bot pa ipabot labi sa tubating paminaw ining bahina no nga wa na mo na pangutana additional information. Ang ako lang sir, ang reminder sa katawhan nga mag-amping jud ta labi na sa ato mga appliances, kay labi na sa mga karaan nga appliances diha jud kasagaran ug ang pag-charge sa atong mga cellphone. So sahay ipatsak lang nato, biyaan nato, ibilin sa katri or asa ba, diha ang ang source sa ato ang mga sunog diri sa Osamis. Mostly kana ang sa negligence sa mabiyaan.
Okay. So salamat kayo, labot na sir, and thank you no sa inyong pagpaningkamot, and basin mga pasalamatan nimo no. Basin to kay mga Yes sir, mao sir, pasalamat ko sa tuang mga katawan diri sa Tinago nga grabe ang suporta sa niagi nga responde sa sunog. Makita jud nato ang kuan ilahang bayanihan nga kuan, so mao isa po sa inungdan nga nganong wala ni kalat ang sunog, wala na siyang lidako yun. Okay. Salamat kayo, Taragaban, si Fire Chief Inspector Carmelito Jonela at City Fire Marshal ng District Bayan sa Osamis.